Nagbabalik ang PTV News. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang deliberasyon ng mababang kapulungan sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Unang sumalang ang Philippine Charity Sweepstakes Office na tiniyak ang pagbibigay ng medical assistance sa mga Pilipino. Mula sa kamera, may live report ang aming kasamang si Jervis Manahan. Yes, Kirby, sa ikalawang araw nga ng budget deliberations dito sa Batasan Pambansa ay sumalang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. So hindi naman sila nag-defend ng kanilang budget dahil self-generating naman daw sila o ibig sabihin ay kumikita sila ng sarili nilang pera at hindi kailangan ng budget mula sa gobyerno. Nakatutulong pa nga actually daw yung kanilang mga kinikita sa gobyerno. So ang ginawa lang nila kanina ay ipinresenta yung programa na ipapatupad nila sa taong 2017. Bago magsimula ang hearing ay pinuna ni Congressman Carlo Nograles na absent daw yung chairman ng PCSO na si Ayong Maliksi. Ang humarap lang kasi dito ay ang general manager ng PCSO na si Jose Ferdinand Rojas. Ayon kay Congressman Nograles ay hindi ito ang unang pagkakataon na umabsent si PCSO Chairman Maliksi sa budget hearing. Kinumpirma rin ni Rojas na hindi na pumapasok sa opisina si Maliksi dahil lumapit na daw sa kanila yung Chief of Staff ng bagong chairman ng PCSO. Hindi naman nila pinangalanan kung sino yung bagong chairman na yan. Pero out of delicadeza, sinabi ni Rojas na tumigil na raw si Maliksi sa pag-report sa kanilang opisina. Kinumpirma naman ni Rojas na magka-courtesy resignation na yung mga board members ng PCSO dahil mga appointee pa ito ng nakaraang administrasyon. Si Rojas naman meanwhile ay mananatili daw sa PCSO dahil yung kanyang posisyon ay isa daw plantilla o career position. Kanina ay ipinakita na nga nila yung kanilang mga programa at kabilang sa mga napag-usapan ay yung posibleng pag-nationalize ng Small Town Lottery o STL. Sa ngayon kasi ay nag-ooperate lang daw yung STL sa 14 na probinsya sa bansa. So ipinanukala ni Minority Leader Danilo Suarez na gawin na ito sa buong bansa dahil makalilikha ito ng mas maraming trabaho at makakapag-generate pa ng mas maraming revenue. Tiniyak naman ng PCSO na kaya nila itong gawin. Nangako rin ang PCSO na ipagpapatuloy nila yung kanilang tulong sa publiko gaya ng mga hospitalization assistance sa mga kababayan nating nangangailangan. In their computation, Kirby, ay nasa 100 million pesos daw ang kinikita ng PCSO in a day. Ibig sabihin, araw-araw, kumikita sila ng ganyang kalaki. At 18 to 20 million pesos dito everyday ay napupunta doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa pagpapa-ospital. Aside from hospitalization, ay marami pang ibang programa ang PCSO gaya na pag-allocate ng pera sa calamity fund, sa burial fund at iba pa. This afternoon naman, Kirby, ay haharap naman yung PAGCOR dito sa Batasan Pambansa para sa kanilang presentasyon ng kanilang mga programa at budget for 2017. Bukas naman ay sasalang ang Commission on Human Rights, ang Civil Service Commission at Department of Tourism dito pa rin sa Batasan Pambansa. Yan muna ang latest mula dito sa kamera. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.